Ano man ang maikikwento natin tungkol kay Inday other than yung confidential funds? Iyon ang ginagawa niya. Habang busy-busy, yung magpinsan, yung ating Pangulong BBM, saka si Martin Romualdez, sa pagtulong ng ating mga kababayang OFWs na naipit sa gira sa Israel, si Inday po, nag-hiking. Para na Mr. Maravilla si Lenlen, lutang. Busy mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa krisis mga kababayan na kinakaharap ng ating mga kababayan doon sa Israel. Pati si Martin Romualdez po, the Speaker of the House, busy yung magpinsan. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Marcos vows to bring Pinoys in Gaza out of harm's way. Ito pa yung mga balita ngayon. For your safety, Philippine government orders Filipinos to leave Gaza. Kasi nga po, yung Israeli government nag-utos to leave within 24 hours sa mga taga-Gaza. Kasi magsasagawa sila ng massive ground invasion po. Ito yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez, the Speaker of the House. Speaker pushes mercy flights for Pinoys via Egypt, Jordan. Dalaga po, sabi nga natin, magkasangga yung magpinsan. Tutok na tutok sa kanilang trabaho para matulungan yung ating mga kababayang OFWs na makabalik po sa Pilipinas at hindi po sila maipit sa gira doon sa Israel. Si Inday Anya, Mr. Maravillas. Nakita ko po si Inday, busy rin. Umakyat po ng bundok ng Tralala sa Cebu. What? Nandun sa tuktok ng bundok po. Gawaan niya talaga, Mr. Maravillas. Nag-post po. Yan ang balita na Manila Bulletin, BP Duterte goes mountain hiking at Cebu's Osmeña Peak. Silpi po. Sarap ng buhay ni Inday. Magalit naman yan, Mr. Maravillas, yung mga DDE sa'yo. Siya nag-post noon. Ano man ang maikikwento natin tungkol kay Inday other than yung confidential funds? Iyon ang ginagawa niya. Habang busy, yung magpinsan, yung ating Pangulong BBM, saka si Martin Romualdez, sa pagtulong ng ating mga kababayang OFWs na naipit sa gira sa Israel, si Inday po, nag-hiking. Para na Mr. Maravilla si Lenlen, lutang. Wala sa timing po, yung mga pinagagawa. Yan o. But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng confidential funds. Ito naman yung tatay ni Inday. Pinagsabihan ng Kongreso, House Party Chiefs, tell Duterte, stop the threats. Tigilan mo niya yung pananakot mo. Sabi ng iba-ibang mga partido sa Congress, inaway kasi po ni Maudigs yung mga congressmen at tinumbok si House Speaker Martin Romualdez dahil po sa issue ng confidential funds ng kanyang anak na tinanggal po ng Kongreso. Nagwala si Maudigs po.
So yun ang utos ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ilikas yung ating mga kababayan doon sa Israel. So Marcos Jr. issued a statement after the Department of Foreign Affairs raised the crisis level in Gaza City to alert level 4, which means evacuation is mandatory for Filipinos there. Under this heightened alert, we strongly urge repatriation from Gaza for the safety of our citizens. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang Facebook post. Yan po. Sabi niya, we are committed to making every possible effort to bring our kababayans out of harm's way and reunite them with their families back home. Marcos further stated that the government will keep the public updated on the situation. Last Saturday, the Israeli military said that its forces were preparing to implement a wide range of operational offensive plans. Magsasagawa po sila ng ground offensive, ground invasion po sa Gaza. Kaya yung 1 million Gazans ipinag-utos ng Israeli Army. Within 24 hours anya, umalis kayo dyan. Pero yung mga repatriated Filipinos galing pong Israel, pinag-utos din ng ating gobyerno na bigyan ng kabuhayan, livelihood po. So alert level 4 na po, dineclare ng ating gobyerno doon sa Israel. Nagtatakbuhan po yung mga residentes ng Gaza Strip. So yun ang utos ng ating Pangulong Bongbong. Nagre-ready na kasi mga kababayan yung Israeli Army for ground invasion. Yan po. Matindi po mga kababayan ang mga pangyayari ngayon sa Israel. Nagpadala na rin po ang Amerika ng pangalawang aircraft carrier para tulungan po ang Israel. So yan po mga kababayan, kasi ang kinatatakutan ngayon ay baka mauwi po ito sa mas malawak na gira po. Sumali na yung mga bansa na nasa paligid ng Israel, tulad ng Lebanon, ng Syria, at lalo na po yung Iran na sinasabing sila yung sponsor nito. So ito yung balita mga kababayan sa CNN. US sending second carrier strike group fighter jets to region as Israel prepares to expand Gaza operations. Ito yung sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin. So sabi dyan sa balita, the US warships are not intended to join the fighting in Gaza or take part in Israel's operations. But the presence of two of the Navy's most powerful vessels is designed now to send a message of deterrence to Iran in Iranian proxies in the region such as Hezbollah in Lebanon. So deterrence force para sindakin yung mga possible military armies of the region from neighboring countries na mga kalaban, kaaway ng Israel, na baka mag-take advantage po at tumulong at kuyugin po yung Israel. So sabi dyan, the movements are part of our efforts to deter hostile actions against Israel or any efforts toward widening this war following Hamas attack on Israel, sabi po ni Austin. So sabi dyan, now the USS Dwight Eisenhower strike group, which deployed from Norfolk, Virginia, is headed to the eastern Mediterranean. The aircraft carrier was initially set to sail for the waters of U.S. European Command. Ngayon, pinadala na po papuntang Israel. So yan po ang sitwasyon sa Israel ngayon. Ayan po, nagsisipaglikas yung mga tao po as ordered by the Israeli Army. Ganon katindi po, kawawa yung mga bata. Distressing scenes mga kababayan na makikita natin. So ito po, sabi rito, a man mourns during the funeral of Antonio
Macias killed by Hamas militants while attending a music festival in southern Israel at Pardes Haim Cemetery in Kfar Saba, Israel on October 15. More than 200 po yung patay dyan. Nakita natin yung footage po kung paano sila pinagbabaril. Siyempre music festival siya. Lahat nasa pagpaparty-party, nasa kasiyahan po sila. Nang dumating yung mga Hamas, yung mga nagsi-CR po sa mga portable toilets na nakahilira po sa labas, pinagrarapido po ng baril habang nasa loob ng portable toilets. Pinagrarapido po ng baril yung toilets mismo. Kaya ngayon po, ito na yung mga members ng Israeli Army. Agre-ready po sila for ground invasion. Ayan po mga kababayan. Ganon katindi ng sitwasyon doon po sa Israel. Yan po ang mga ruins of war. Yan po yung mga tinamaan ng mga rockets. Yan mga patay. The bodies of people killed during an Israeli airstrike are loaded onto a truck outside Al-Aqsa Hospital. Yan po. Kahindik-hindik po ang mga scenes po doon. Yan po, mga kababayan, mga bata na injured. Pero anya pala si Mr. Maravilla, si Inday, nasa hiking sa bundok. Nasa pag-hiking po. Ayan, balita dito sa Manila Bulletin. BP Duterte goes mountain hiking at Sibos, Osmeña Peak. Sarap ng buhay po ni Inday. Nagre-relax po si Inday kasi na-stress ng confidential fund. Sabi dito, Vice President Sara Duterte takes a selfie on top of the Osmeña Peak in Dalaguete, Cebu. Ayos pa. Talaga niya, Mr. Maravillas, magagalit sa iyo yung mga supporters ni Inday, yung mga DDS. Ikakagalit ninyo sa akin? Nagkikwento naman lang tayo ng mga ginagawa niya. Isa naman yung nag-post nito. Di ba? Tuwang-tuwa siya, proud na proud siya habang nagpapa-picture-picture. Wala talaga niya, Mr. Maravillas, sa hulog yung mga pinagagawa niya. Ang sabi doon sa post ni Inday, pinopromote niya yung tourism. Yun na pampalaan na Mr. Maravillas. Yun po ang sabi ni Inday. Yan ang sabi rito sa balita. Vice President Sara Duterte conquered the Osmeña Peak, the highest mountain in Cebu, as she spent a day to highlight one of the tourist attractions of the province. Pinopromote niya yung tourism habang yung mga kababayan natin doon sa sa Israel po naiipit sa gira at busy yung magpinsan, yung Pangulong Bongbong at saka ni Martin Romualdez sa pagsaklolo. Yung Vice President na sana siya yung nanay ng ating bansa, di ba? Ang tatay ng ating bansa si President Bongbong Marcos. Yung Vice President, yun di ba yung kino-consider natin na nanay? Kasi babae. Yung nanay po, nag-akyat ng bundok. Sabi diyan, Duterte shared about how she hiked to the top of the Osmeña Peak, which was named after former President Sergio Osmeña Sr. since he personally hiked the mountain when he visited Dalaguete. According to Duterte, she and her guides even saw an antorium, a farm and vegetable gardens during their hike. Ngunit ang tunay na gantimpala ay ang makita ang hindi mapapantayang tanawin sa tuktok. Tuwang-tuwa po yung Vice President. Ang mala Chocolate Hills anya
na mga bundok sa paligid at ang kabuuan ng isla ng Cebu. Duterte also talked about how she bonded with her guide, Joy, with whom she joked about having a peak name for them, the Sarah Joy Peak, for those who want to hike 3 peaks in one day. Ayos na ayos po. Yan po si Inday. Si Maudigsan niya, Mr. Maravillas, busy din sa pakikipag-away kay Martin Romualdez. Yan po, si Maudigs. Galit yung leadership ng Kongreso po. House Party Chiefs tell Duterte, stop the threats. Tigilan man niya yung pananakot sa amin dito sa Kongres. Sabi dyan mga kababayan sa balita ng Inquirer, in a bold and unprecedented move, leaders of political parties in the House of Representatives on Saturday called out former President Rodrigo Duterte for maligning Congress and threatening to kill one of their own. Lawmakers from the major political blocs in the House said in a joint statement that Duterte should stop making threats or insinuating harm against Congress, which supported him for many years. Tinamo mga kababayan ng mga congressmen si Digong, for many years anya, tumulong kami sa iyo. Pagkatapos ngayon, tinatakot ninyo ang isa sa aming mga kasama rito. Ayun, nagbigkis-bigkis, nagkaisa na tuloy, nag-unite. Yung mga congressmen, sabi dyan mga kababayan, they took utmost exception to his statements and said that it was deeply unfortunate that the former president chose to malign, siniraan, the very institution niya that for years supported many of his own legislative priorities. Sabi ng mga congressmen, our institution niya, the House of Representatives, has been unwavering in its dedication to the Filipino people. The House leader said, we call upon the former president and all parties involved to avoid making threats or insinuating harm against any member of the House or the institution itself. The joint statement was released late Saturday night by House Secretary General Reginald Velasco. In an interview, Velasco said, the statement was the result of consultations with lawmakers from the House Majority Bloc. Yung mga political parties, mga kababayan, na nag-issue ng statement, kasama po yung dating partido na tinalikuran ni Inday. Lakas Christian Muslim Democrats, CMD, Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party, and the Party List Coalition Foundation Incorporated. Last Tuesday, Duterte Islam Congress as the most rotten institution. Yung pinakabulukan niyang institusyon ng gobyerno, yung Kongreso. Di kasama doon yung kanyang anak, mga kababayan na si Pulong. Dahil lang ito mga kababayan sa pagdesisyon ng Congress na tanggalin yung 650 million na confidential funds ni Inday, wala po si Maudigs. Ayan o. The former president and ex-Davao City Mayor also accused Speaker Martin Romualdez of orchestrating attacks against his daughter and said the House Chief was planning to run for president. Wala man pong ganon. Nakikinigan niya siguro, Mr. Maravilla, sa mga joke-joke mo. Ikaw niya kasi lagi mong sinasabi na a good material for president si Martin. Yun naman talaga po ang totoo. Kasi kailangan nating leader yung nagmamahal sa ating mga mamamayan, nagmamahal sa ating bansa, hindi sa China. What? At maasirkaso. Tulad ngayon, mga kababayan,
nangangailangan ng pagsaklolo, ng tulong, immediate help, yung mga naiipit sa gira. O yun ang ginagawa ng magpinsan po. Pati ni Martin Romualdez. Kaya magpapadala sila ng mercy flights, yung Speaker of the House, para i-evacuate po yung ating mga kababayan. Itutok na tutok sa trabaho yung Speaker of the House. Wala man siyang sinasabi na tatakbo siya. Unang-una, napakalayo pa po yung 2028 presidential election. 5 years away pa, mga kababayan. Pero in-announce na hindi ni Martin, ni Digong. Nagpaplanoan niya kasi na tumakbo. Ano naman kung halimbawa tumakbo si Martin? Karapatan niya ng bawat kwalipikadong Pilipino na maglingkod. Basta kwalipikado po. At saka si Inday naman po, libre din siyang tumakbo. Napaaga Anya Mr. Maravillas yung politika ng mag-ama. Napaaga mga kababayan talaga. Anyway, hindi man po distracted si Speaker Martin Romualdez. Tuloy-tuloy lang siya. Hindi niya pinapatulan po. Kumbaga dito, wala man siyang statement. Ang nag-react po yung mga partido, yung mga leaders ng iba-ibang political parties. Si Martin po, hindi man nagsasalita. Wala kasi sa kanila na pag-ugali, mga kababayan, yung palaaway. Hindi sila po palaaway. Tapos kalma lang sila, mga kababayan. Yan ang ugali na magpinsan. Hindi sila pumapatol sa ganyang mga mabababaw na bagay. Ika nga, nandyan sa kanila yung qualities ng pagiging civil, yung civility. Very polite sila sa kanilang mga pananalita. They avoid, mga kababayan, yung tinatawag na gutter, politics. Tama pa? Very courteous sila sa kanilang, yung mag-behave. Ganon, mga kababayan, yung magpinsan. Yun din si Martin Romualdez. Pareho ng pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi para patol. Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung pahid. Yung application po. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, mga kababayan, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.